O ito mga kababayan, bistadong-bistado na. Itong si Atty. Claire Castro. Akala siguro na itong si Atty. Claire Castro mga kababayan, ay makakalusot siya lagi sa kanyang mga kasinungalingan. Ngayon, mayroong katulad nitong si Eden Santos. Isang reporter ng Net25 na napakagaling naman talaga mga kababayan. Napakatalino at napakatapang. O ito ngayon, nabisto na. Na yung mga sinasabi pala nitong si Atty. Claire Castro, yung mga pinagyayabang niya, ay puro lang kasinungalingan. O katulad nito mga kababayan, yung sinabi niya na napakadami ng barangay na cleared sa droga. Pero nga, nung binusisi ito nitong si Eden Santos mga kababayan, tinanong kung anong mga barangay yan. Wala siyang masagot. Tapos, nagpakita siya ng papel, ganito kakapal, yung listahan ng mga barangay. Aabutin tayo nito ng madaling araw o ilang araw tayong magbabasa. O ilang oras tayong magbabasa nito. Dahil sa napakakapal ng listahan mga kababayan. Pero pala, yung nasa kalagitnaan pala, ay bakante. Blanco mga kababayan, blanco, walang nakasulat. Ngayon, binuking ka ngayon ni Eden Santos. Tapos, kung may nakasulat man mga kababayan, pinawisan tuloy ako. Kung may nakasulat man halimbawa, cleared yung isang barangay na yan, ng pizza na yan, tapos ng tao na ito. Pero wala namang pangalan ng barangay. Paano ka maniniwala na may mga barangay ngayon na cleared na sa droga? O ikaw, saang barangay ka ba nakatira? Tatanungin kita. Wala bang droga sa barangay nyo ngayon? Malinis ba? Cleared ba? Yung barangay nyo ngayon sa pinagbabawal na gamot? Kaya hindi tayo mabilis mapaniwala nitong si Atty. Claire Castro. Kahit nga itong si Eden Santos nga mga kababayan, dahil tayo mismo ang nakakaalam na wala talagang walang katotohanan yung mga sinasabi nitong si Atty. Claire Castro. Dahil tayo mismo, alam natin sa ating mga barangay na naghahanap ngayon yung droga. O kung saan ang alabupulutan niya yung droga eh. Napakadaming droga ang nakuha ngayon mga kababayan, pero walang naaresto. O katulad na lang, nung balikbayan box, napakadaming droga. Sinong naaresto, di ba? Wala. Ito yung opinion ko lang mga kababayan Hindi kaya nagmamay-ari ng mga droga na yon? Opinion ko lang ito. Hindi kaya yung anak ni Boying Rimulya? Kasi nga naman mga kababayan, kung maalala ninyo, yung anak ni Boying Rimulya ay naaresto na ito. Dahil nga, yung package na tawag nito mga kababayan, pinato yung dahon ng marijuana ay mula nga sa ibang bansa ay pinackage mga kababayan at dinala ng PDEA doon sa mismong pamamahay ng anak ni Boying Rimulya. Nagkunwari yung PDEA na yun na yung delivery man. Nung kinuha ni anak ni Boying, inaresto mga kababayan. Pero hindi man lang gumulong yung investigasyon, hindi man lang uminit yung puwet ng anak ni Boying Rimulya sa investigasyon mga kababayan sa kulungan, walang sala na kaagad. Di ba may experience na tayong ganun? Na mula sa ibang bansa, pinadala dito sa ating bansa, yung pinagbabawal na gamot. Tapos ngayon nga, yung nasa balikbayan box, na napakadaming droga, pero wala nga na-aresto. Kaya nga, sabi nga ni Senador Chis Escudero, ano yan? Ang daming droga na nakuha. Pero, ni isa wala namang na-aresto. Yung na-aresto, yung driver lang ng van. Nasaan na ngayon yung driver ng van? O, balik tayo kay Atty. Claire Castro. Atty. Claire Castro, may mukha ka pa bang ihaharap sa mga kababayan mo, sa taong bayan, sa mga laging nanonood sa'yo, na napakasinungaling mo naman? Wala ka naman sa katinuan pag nagsasalita. Binubula mo lang ang taong bayan.
At akala ninyo, makakalusot kayo. O sino ba yung may utos niyan, mga kababayan? Kasi nga, yung bawat salita nitong si Atty. Claire Castro ay magre-reflect doon sa kanyang amo. Kasi nga parang si Atty. Claire Castro, mga kababayan, siya yung bibig ni Pangulong Marcos Jr. Kaso nga lang, yung bibig ni Atty. Claire Castro ay hindi yung umingiwi. Hindi katulad ni Marcos na umingiwi, mga kababayan. O ito na. Huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin panoorin itong natatawa talaga ako nito. Ito, mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office of PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung iba mga pangalan. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay. Wala yung mga pangalan ng barangay. Wala talagang mailagay dyan. Ma'am Eden Santos, wala talagang mailagay dyan yung PDEA. At wala talagang masabi na barangay itong si Atty. Claire Castro. Dahil wala naman talagang barangay na clear sa droga ngayon. Tayo mga kababayan, kung saan tayo nakakarating. Dito sa amin sa probinsya sa Bohol. Iwan ko lang. Mga taga Bohol. Mayroon bang barangay ngayon na walang droga? Kaya katawa-tawa itong si Atty. Claire Castro, mga kababayan. Hindi talaga panipaniwala. Ito patuloy natin. Na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito. Kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Mga blankong papel. Kaya pala, sinabi nito, hindi muna siya sa PDEA na mga listahan ng mga barangay. Parang parang budol-budol. Yung budol-budol gang, itong si Atty. Claire Castro. Kunwari mga kababayan, mayroong pira na napakakapal. Tapos yung target nila, halimbawa, may alahas. Iinganyuhin nila ngayon. Now ito, ang dami kong pira na sa bag. Iwanan ko muna ito sa'yo. Pero para makasigurado ako, akin na yung alahas mo para hindi ka umalis. Ito napakakapal ng pira na ito, ipapakita pa mga kababayan. Tapos yun pala, ang totoong pira noon ay nasa taas lang. Puro baliktaran mga kababayan. Pero yung nasa gitna noon ay mga ginugunting na papel. Budol-budol nga mga kababayan ang tawag mo. Kaya itong si Atty. Claire Castro, pasensya na, membro ito ng budol-budol gang. Grabe ka, Atty. Claire Castro, ha. Pinawisan ako sa ginagawa mo. Nakakahiya naman yung Pangulong Marcos Jr. Di mo po ba tatanggalin yung tagapagsalita mo? Kumuha ka naman ng hindi ka mabubuking. Ikaw nga nambubudol ka. Tapos yung pala, excuse me, itong tagapagsalita mo ay membro din ng budol-budol gang. Ito, patuloy natin to.
Ay, nako. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mapasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, Mauubos talaga ang araw natin dyan. Paano mo matatapos basahin yan? Puro blanco. Mas marami yata yung blanco kaysa may sulat. Tapos wala namang barangay, kahit isang barangay, walang nakalagay. Sana naman gumawa lang kayo ng picking barangay dyan. Barangay ng mga, ilagay nyo dyan, barangay ng mga bangag. Pwede yun. Para man lang, mayroon kayong barangay na mailista dyan. Grabe naman yung ginagawa nyo. Grabe naman yung pambubudol nyo sa taong bayan. Hindi ba kayo nagsasawa sa pambubudol? Bistadong-bistado na kayo, tapos pinagpatuloy nyo pa rin yung pambubudol ninyo. Grabe naman kayo. Okay, ito patuloy natin. saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag! Napakagaling talaga nitong si Eden Santos, mga kababayan. Kaya nga, sa ngayon mga kababayan itong si Eden Santos, yung hinahangaan ng ating mga kababayan, napakatapang, napakagaling daw na reporter ito ng Net25. Kahit saan natin nakikita yan mga kababayan, yung mukha ni Eden Santos sa social media. Humahanga talaga, nakakahanga naman talaga. Dahil may ganyan pala na isang reporter na talagang tumatayo sa kanyang paninindigan. Hindi nagpapasilaw mga kababayan. Alam nyo na kung ano yung ibig sabihin ng nagpapasilaw. At hindi nagpapasinta. Talagang tumatayo siya kung ano man yung kanyang paninindigan. Matapang mga kababayan. Kaya ngayon, Atty. Claire Castro, isa ka palang membro ng Budol-Budol Gang. Yun ang nga, dito lang muna. At bago tayo matatapos, kakarating lang natin ng Tagbilaran mga kababayan. Medyo pagod tayo. Yun ang bago tayo matatapos, mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay... Sinong isi-shoutout natin dito? Ma'am Joyce ng Japan, shoutout Ma'am Joyce ng Japan. Kay Batman, shoutout. Batnam, shoutout. Kay Ma'am Berge Veraldis ng Pulilan, Bulacan. Kay Ramel Sigubia, shout out. Kay Sid ng Camarines Norte, shout out sa inyong lahat dyan sa Camarines Norte. Sa lahat ng kamag-anak ni Sid dyan. Oy, kay Dion, Coco at Yuri, shout out din yung mga apo ni Ma'am Virgin. Lagi niyang kasama daw pag nanonood, no? Ng reaction video natin. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Virgin Beraldillos ng Pulilan, Bulacan. Maraming salamat. Shout out na rin kay ito si AJ Reyes. Idol niya si tawag nito si Epifanio Labrador. Shout out na rin kay March Vlog. Shout out March Bitog pala, sorry. March Bitog, shout out. Kay Gabriel Cantor, shout out. Kay Emilda Pascua, shout out. Kay Romeo Robles, shout out idol. Kay sino ba ito? Si Ariel Untalan, shout out sa idol, Ariel Untalan. At kay Edgar Manliklik. Yun ang dito lang muna kay Ma'am Elisa Burbi, shout out na rin. Kay Lubik, Jubik, Lubik pala, sorry, Lubik. Lubik ba, Jubik? Lubik. At shout out na rin kay Gregor. At kay, sino ba ito? Arthur Martisano. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Arundi TV. Mingit na lahat. God save the Philippines.